Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa hapong ito, ang pagdulog namin sa inyo, alam namin na isang pribilehyo na meron lang kami sapagkat si Jesus ang aming Panginoon at tagapagligtas. Siya, O Diyos, ang binayubay sa krus upang pagbayaran ng aming mga pagkakasala, Panginoon. Siya ay nabuhay ng walang sala upang matupad ang lahat ng hinihingi ng batas. At dahil doon, Panginoon, siya ang tunay na aming substitute, ang aming representante, Panginoon, sa iyong harapan. Sa pamamagitan niya, sa aming pananampalataya sa Kanya, kami ay mayroong buhay na walang hanggan. Dahil nga, siya ang nakatupad ng iyong batas at nagbayad ng aming sala. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan na aming natamo mula sa Kanya, mula sa inyo. Salamat sa aming pagtitipon sa hapong ito. Kayo po ang mangusap sa aming mga puso't isipan sa pamamagitan ng inyong banal na salita. Alam namin, Panginoon, na itong Biblia na aming pinag-aaralan ay tunay nga na salita mo at may kapangyarihan na magligtas at magbago ng aming mga buhay. Kaya po kayo ang kumilos sa aming puso't isipan at kayo ang magturo sa amin sa pamamagitan ng inyong diwang banal. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Communion weekend po ngayon, kaya ang ating pong serye ay bumabalik sa Luke. At naroon po tayo sa bahagi ng Luke chapter 5, verses 12 to 26. Ang ating pong serye ay pinamagatan natin na God the Son, Son of Man. At yung pong title na Son of Man, first time po gagamitin ni Jesus para tukuyin ang sarili niya dito sa teksto na ating pag-aaralan ngayong hapon. Ang title po ng ating mensahe ay Mga Aral mula sa isang may ketong at isang paralitiko. Matatagpuan din po sa Matthew chapter 8 at sa Mark chapter 1 and 2 itong mga salaysay na ito. So dito sa ating pag-aaral sa Luke, pinapakita niya na si Jesus ang tunay na anak ng Diyos, na tunay na katawang tao para sa kaligtasan ng mga makasalanan. Sa teksto natin ngayong hapong ito, makikita natin ang kanyang pagiging Panginoon sa pamamagitan ng pagpapagaling niya ng isang may ketong at isang paralitiko. Sa mga salaysay na ito, makikita natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon sa paglilinis at pagpapatawad ng kasalanan na siya namang layunin ng kanyang pagbaba mula sa langit. Kaya napakaganda po ng mga kwentong ito at meron silang taglay na aral para sa lahat sa atin ngayong hapong ito. Ang una natin titignan ay ito, ang Panginoon ay makapangyarihan sa paglilinis ng kasalanan. Sa paglilinis ng kasalanan. So titignan po muna natin yung verses 12 to 16. Hindi po natin alam kung magkasunod itong dalawang salaysay na ito, yung mga pangyayari na ito. Marahil po merong pagitan na ilang araw. Hindi rin po natin alam kung ilang araw ang lumipas mula dun sa previous na situation na ating pinag-aralan. Yung pagtawag kaila Pedro, kaila Peter, kay Andrew, kay James at kay John. Tinawag sila para maging alagad ng ating Panginoon at pagkatapos noon, doon po natapos yung kwento. And when they had brought their boats to land, they left everything and followed Him. So itong kwentong ito ay parang hindi naman isiningit, pero hindi natin alam kung talagang chronologically siya ay kasunod ng mga nabasa na natin sa una. Pero gayunpaman, ang una nating makikita dito ay isang matinding karamdaman. Isang matinding karamdaman. Ang sabi sa verse 12, while he was in one of the cities, hindi po tinutukoy kung anong city, alam lang natin na siya ay nasa Galilee. So nandun pa rin siya sa region ng Galilee na nasa northern part ng Israel.
while he was in one of the cities, there came a man full of leprosy. Sa account ni Matthew, no, sa Matthew 8, at sa account ni Mark, sinabi lang na he had leprosy. Pero dito kay Luke, dinescribe niya as full of leprosy. No? Ang lalaki ay puno ng ketong at malamang ay iniwalay na siya sa iba, sa kanyang bayan, sa kanyang mga mahal sa buhay, sa templo, sa kanyang sinagoga, iniwalay na siya dahil sa mga reglamento ng batas. Si Luke lang ang nagsabi nung lala nung sakit niya. Nung sinabi niyang full of leprosy, marahil po ito, marami po kasing skin diseases na tinatawag na leprosy sa Biblia. Kung babasahin po niyo yung Leviticus 13, tsaka Leviticus 14, dalawang chapter po sa Old Testament, ang description kung paano i-diagnose ng pari yung pagkakaroon ng leprosy. No? Meron pong iba't ibang mga skin diseases ang dinescribe doon. Pero malamang, yung dinescribe ni Luke dito ay yung alam natin ngayon na Hansen's disease. No? Yung talagang full-on na ketong. Yung Hansen's disease po, na-discover yan in the late 1800s. Siya po ang unang disease na nagmumula sa isang microbacteria, no? Na talagang nagpipinsala ng nerves, lalo na ng joints ng may ketong. So malamang, ayon sa Leviticus 13:43-46, ang sabi doon, then the priest shall examine him, and if the diseased swelling is reddish white on his bald head or on his bald forehead, like the appearance of leprous disease in the skin of the body, he is a leprous man, he is unclean. The priest must pronounce him unclean. His disease is on his head. The leprous person who has the disease shall wear torn clothes and let the hair of his head hang loose, and he shall cover his upper lip and cry out, unclean, unclean, marumi. No? He shall remain unclean as long as he has the disease. He is unclean. He shall live alone. His dwelling shall be outside the camp. So siguro po nakarating na po sa ganung kalalang leprosy itong lalaking ito. Kasi yun ang sabi yung full of leprosy, ibig sabihin magmula sa ulo hanggang sa paa, siya ay merong leprous sores. So si Luke lang po nag-describe na full of leprosy. Ang leprosy po pumapatay ng pakiramdam ng may sakit nito, at kung minsan hindi nila alam na sila ay napapaso, na sila ay nasasaktan yung kanilang mga extremities, at sa ganung paraan parang unti-unting naaagnas ang mga bahagi ng kanilang katawan. Nakakahawa siya, ngunit ngayon po, meron na pong mga containment para sa leprosy at meron na pong gamot ngayon. Pero nung panahon po na yon, walang lunas ang leprosy. So kapag ikay nagka-leprosy, parang kiss of death. Parang habang buhay ka na unclean. At ikaw ay hiwalay sa kampo. So kung itong kampo, itong bayan ng isang bayan sa Galilee, nakatira ka sa labas. You are an outcast. No? Ganyan po ang description dito. Isang matinding karamdaman. Ang ketong, alam niyo mga kapatid, ay parusa ng Diyos sa mga gumagawa ng kasamaan. Sa Old Testament, yun po yung madalas ang nangyayari dun sa mga nagre-rebelde sa Panginoon. Si Miriam halimbawa, na kapatid ni Moses, nung siya ay nagrebelde kay Moses at kinumplain niya yung asawa ni Moises na hindi Hudyo. No? Si Miriam nagkaroon ng ketong sa Numbers 12:10. When the cloud removed from over the tent, behold, Miriam was leprous like snow. Pero pinagaling po si Miriam dahil hiningi po ni Moises ang kanyang kapatawaran. Tapos merong isang slave ni Elisha, na ang pangalan niya si Gehazi, sa 2 Kings chapter 5. Merong pinagaling ng ketong na si Naaman, isang Syrian na general. Maalala niyo yung kwentong yun, pinapaligo siya sa River Jordan, pinalublob siya 7 times
at nung kanyang seventh time ang paglabas niya siya ay wala ng ketong. So sa 2 Kings 5:27 ang ginawa ni Gehazi, hinabol niya si Naaman. Sabi niya, kasi sabi ni Elisha, hindi ako tatanggap ng bayad. Pero hinabol na Gehazi sa makitwid ang ginawa ni Gehazi na nangumisyon siya. No? At dahil nga nangumisyon siya, ang sabi sa 2 Kings 5:27, therefore the leprosy of Naaman shall cling to you and to your descendants forever. Napaka-grabing parusa para sa kasalanan. So he went out from his presence a leper like snow. Si Gehazi. Si King Uzziah sa 2 Chronicles 26:19. Si King Uzziah nagumpisa siyang mabuting hari, pero lumaki ang kanyang ulo at nung minsan siya mismo ang nanguna ng pananambahan sa loob ng templo na hindi niya dapat gawin. Kasi yon ay ang role ng pari. At dahil nga doon, sabi sa 2 Chronicles 26:19, then Uzziah was angry. Now he had a censer in his hand to burn incense, and when he became angry with the priests, leprosy broke out on his forehead in the presence of the priests in the house of the Lord by the altar of incense. And hanggang siya'y namatay, hindi na siya napagaling ng leprosy. So ganun po ang dating ng leprosy sa bayan. Pagka ikaw ay may leprosy, yun po ay isang indikasyon na ikaw ay makasalanan. Naging ganon ang kanilang kaisipan tungkol sa leprosy. So, itong may leprosy na ito, naging desperado siya. Dahil isang matindi nga ang kanyang karamdaman, naging desperado siya. Naging sobrang desperado siya na ang sabi sa ating kwento, and when he saw Jesus, he fell on his face and begged him. No? When he saw Jesus, una sa lahat, hindi siya dapat lumalapit kay Jesus. Pero si Jesus siguro nasa labas ng bayan. Doon siya nagtuturo. Dahil umiiwas siya sa crowds, di ba? So siguro nasa labas siya ng bayan, nadaanan niya siguro itong meketong na ito. Nakita siya ng meketong, naalala ng meketong, ay ito yung nagpapagaling na anak ng Diyos. So, he fell on his face. Yung pong salita na yon, ang original na word, ay yung nagpatirapa. Alam niyo yung nagpatirapa? Malalim ba hong Tagalog yun? No? Nagpatirapa siya. He became prostrate before Jesus. Ang salita po kasi, kung nag-attend kayo ng worship conference, pinaliwanag to ni Elder Dylan. Proskuneo. Siya ay nagpatirapa sa harap ng ating Panginoon. Sa kanyang desperation, he fell on his face and begged him. Siya ay walang kagalingan, walang kaparaanan upang siya ay gumaling. Siya ay nasa labas ng kanyang bayan at hindi siya maaaring pumasok. Wala siyang pwedeng gawing hanap buhay. Hindi siya pwedeng magkaroon ng pamilya. So kaya siya ay desperado. Ganyan po ang may ketong noong panahon na yon. Siya ay tinuring na marumi at makasalanan sa kanyang sariling paningin at sa paningin ng iba. Mga mahal niya sa buhay, mga kabayan niya, mga kaibigan niya. Bagaman ang kwentong ito ay tungkol sa pagpapagaling ng isang pisikal na karamdaman, napakalaki ng pagkakahawig nito sa kasalanan. Ang ketong ay isang magandang analogy sa kasalanan. Ang kasalanan, ang punot dulo ng lahat ng karamdaman ng tao. No? Kaya yung ketong, you can argue, ay dahil din sa nagkasala ang tao. Sa Romans 5:12, ang sabi ng Biblia, therefore just as sin came into the world through one man, and death through sin, and so death spread to all men because all sinned. So yung spread ng ketong, parang spread ng kasalanan. No? Ang kasalanan ay parang ketong na hindi kayang lunasan ng tao. No? Kailangan merong supernatural na intervention. Ganon din ang kasalanan, mga kapatid. Kung hindi tayo kahabagan ng ating Diyos, wala pong lunas ang kasalanan. Ang kasalanan ay naghihiwalay o naglalayo sa atin sa pananambahan at pakikipag-ugnay sa ating banal na Diyos. Kung paano inihiwalay ang meketong, ganon din po hinihiwalay tayo sa Diyos at sa bayan ng kanyang pananambahan kapag tayo ay makasalanan. Ang kasalanan natin ang naghihiwalay sa atin sa Diyos. So parang
yung pagkakaroon ng ketong dito ay isang napakagandang vignette, isang larawan ng kasalanan ng tao. So merong isang matinding karamdaman itong may ketong na to. Pero meron naman siyang isang malinaw na pananampalataya. Isang malinaw na pananampalataya. Sabi sa verse 12b, sa second part ng verse 12, Lord, sabi niya, if you will, you can make me clean. No? Maaring hindi maganda ang physiology ng may ketong, pero tama po ang kanyang theology. Tama po ang kanyang theology. Kinilala niya ang pagkapanginoon ni Jesus. At sumamba sa kanya, di ba? Siya ay nagpatira pa. Iyon ay isang tanda o larawan ng pagsamba niya. Pagkakilala niya sa Panginoong Diyos bilang Panginoon. At pagsamba niya sa Kanya bilang Diyos. Siguro na narinig na niya ang sinasabi nitong mamang ito, itong lalaking ito na nagpapagaling, nagpapalayas ng demonyo. Narinig na niya at naging nakumbinsi siya na ito lang ang pag-asa ko. Siya lang ang pwedeng magpagaling sa akin. Lumapit siya ng may buong pagpapakumbaba. Nawala na siya ng hiya. Actually, violate na niya yung alituntunin ng batas. Hindi siya dapat lumapit kay Jesus, lumapit siya. Hindi siya dapat lumapit sa ibang tao, pero naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Dahil sa kanyang desperasyon, lumabas ang isang malinaw na pananampalataya niya. Nagpakita siya ng tamang pag-unawa tungkol sa Diyos. Kinilala niya na ang tugon sa kanyang kahilingan ay nakadepende sa kagustuhan at kalooban ni Jesus. Sabi niya, if you will, kung gusto mo, Panginoon. So, para siyang nanalangin na, Lord, thy will be done. Tayo ng kapareho nun. Para tayong nanalangin na, Panginoon, ang kalooban mo ang masunod at hindi ang akin. Ganon ang kanyang sinabi, if you will. Ipinaubaya niya sa kalooban ng Panginoong Jesus ang magiging kagalingan niya. Wala siyang pagdududa sa kakayanan ni Jesus na pagalingin siya. Tama ang kanyang theology. Kinilala niya siguro na Diyos si Jesus. Kaya sabi niya, if you will, you can. Kung loloobin mo, Panginoon, kaya mo akong pagalingin. Marahil nga, nabalitaan na niya ang pagpapagaling na ginagawa ni Jesus at sa ganoong paraan, ipinaubaya niya sa kalooban at kahabagan ni Jesus ang kanyang pagpapagaling at ang kakayanan ni Jesus na pagalingin siya. So balik tayo muli dun sa analogy ng ketong at kasalanan. No? So, bagaman ito ay tungkol sa paglapit nga ng isang may sakit sa ating Panginoon, mahirap tanggihan ang pagkakahawig nito sa paglapit ng isang makasalanan sa Diyos. Kailangan nating kilalanin ang pagiging Panginoon ni Jesus. Hindi tayo pwedeng lumapit hihingi ng kahabagan sa Kanya pagpapatawad sa ating kasalanan, pero meron tayong mga kondisyon. Basta Lord, pwede pa rin akong gumawa ng ganito, pwede pa rin akong gumawa ng ganito, pero patawarin mo ako kasi ayoko lang naman mapunta sa impyerno eh. Pero gusto ko pa rin masaya. Aba, kailangan nating kilalanin ang pagiging Panginoon ni Jesus sa ating buhay. Kailangan nating magpakumbaba sa paglapit sa Kanya. Hindi tayo maaaring lumapit na may mga hinihiling na parang tayo'y merong patago sa ating Panginoon. No? Kailangan nating manampalataya sa Kanyang kakayanan na linisin tayo mula sa ating pagkakasala. Kailangan may pananampalataya. Isang malinaw na pananampalataya. So itong may ketong na ito, may isang matinding karamdaman, pero meron siyang isang malinaw na pananampalataya. Tinawag niyang si Jesus na Panginoon. Kinilala niya ang kanyang pagiging Diyos, ang kanyang sovereignty sa kanyang sitwasyon, na siya ang masusunod, na ang kagustuhan at kalooban niya ang masusunod at hindi ang kanya. Pangatlo, makikita natin dito ang isang makapangyarihang pagpapagaling at paglilinis. Sabi sa verse 13, and Jesus,
stretched out his hand. Yung pong salita ng stretch, yung talagang inabot niya. Hindi yung, uy, may ketong ka, no? Teka muna, no? Diyan ka lang. Hindi siya umaabot ng, hello, hindi ganyan po. Yung pagkakadescribe dito ni Luke, he stretched out his hand. Meron siyang effort na lumapit sa may ketong. Malamang nga, itong si Mr. Ketong, siguro, sinisigawan niya ayon sa batas, unclean, unclean. Marumi po ako, may ketong po ako. No? Pero sa kanyang desperasyon, tumawag siya sa Panginoon, Lord, sabi niya, if you will, you can. Ang ating Panginoon, sabi sa Mark 1:41, yung parallel passage nito, ang sabi doon ay ganito, moved with pity. Yung salita po mahirap i-pronounce, splanknoi. Hirap, no? Ay ibig po sabihin nun, umikot ang kanyang sikmura dahil sa kanyang kahabagan. Dahil naawa siya. He was moved with pity. Ganun po ang ating Panginoon. Meron po siyang compassion para sa ating mga makasalanan. Para sa ating na naapektuhan ng resulta ng ating kasalanan, which is yung ating karamdaman. So compassionate po ang ating Panginoon. He was moved with pity. Umikot ang kanyang kalamnan. Dahil sa tindi ng kanyang kahabagan para dito sa isang matinding karamdaman na merong malinaw na pananampalataya sa kanya. Hindi nagatubili si Jesus na abutin at hawakan ang may ketong kahit na ito hindi ayon sa mga alituntunin ng batas ng Israel. Pwede bang labagin ni Jesus yun? Siya, una sa lahat siya nagbigay ng batas. No, kaya pag during the Sabbath, di ba, hindi siya pinapayagan mag-heal pag Sabbath. Sabi niya, I am the Lord of the Sabbath. Kaya ako binigay ang Sabbath para makapagpahinga ang tao, makapagpanambahan, at gumaling. Kaya kung ako'y magpapagaling on the Sabbath, okay lang yon. Dahil yun naman ang purpose ng Sabbath. Nagalit sa kanya ang mga religious leaders. Sino ba ito? Sinasabi niya siya ang Lord of the Sabbath. Hindi nila alam, hindi nila tinatanggap, hindi sila naniniwala na siya nga ang anak ng Diyos. Inabot niya ang may ketong na ito. Hindi ito gagawin ng kahit na sinong rabay o pare. Ngunit ang ating Panginoon, kanyang inabot. So, nung kanyang inabot, he stretched out his hand and touched him. No? He touched him. Malamang itong may ketong na ito, matagal na panahon na hindi nahahawakan ng kahit na sino, kahit mga mahal niya sa buhay. Matagal na panahon na siyang outcast. Itiniwalag sa lipunan. Matagal na siyang hindi nakakakausap kahit kanino. Matagal nang walang nakikinig sa kanya. Walang nagre-respond sa kanya. At sa kahabagan ng ating Panginoon, siya ay inabot niya ang may ketong na ito at hinawakan niya. At imbis na siya ang mahawa sa ketong, ang may ketong ang gumaling. At sabi dito, and he touched him saying, I will. Gusto ko. Kalooban ko yan. Be clean. Isa sigurong larawan din na kapag tayo lalapit sa ating Panginoon upang humingi ng kapatawaran ng paglilinis sa ating kasalanan, sasabihin, kung tahingin man natin sa Kanya, Panginoon, kung iyong lolobin, patawarin mo ako at iligtas mo ako. Hulaan niyo kung anong sagot ng ating Panginoon. I will. I will. Kalooban ko na ikaw ay mapagaling sa iyong kasalanan. Kalooban ko na ikaw ay mapatawad at magkaroon ng kaligtasan. Kaya sabi sa Romans 10:13, they who call upon the name of the Lord shall be saved. Tiyak po, ang kailangan lang natin gawin ay tumawag sa Kanya. Kaagad na wala ang ketong, imbis na mahawa ang Panginoon, gumaling yung may ketong. Kaya inutusan ng Panginoon ang lalaking ito
Pansinin niyo yung kanyang paggaling. Touched him saying, I will be clean. And immediately, agad-agad. No? Hindi yung unti-unting nawala yung ketong, pinunasan niya muna ng ointment, no? Tinuyo muna, sinaksakan ng injection. Wala pang injection nun eh. And immediately, lahat po ng paggaling ng ating Panginoon ay ganon. Immediately, the leprosy left him. So, itong taong puno ng ketong, malamang, yung ketong niya kumalat na sa buong katawan niya, at dahil nga ito ay nag-a-attack ng nerves ng kanyang extremities, malamang, liko-liko na yung ilong niya, naagnas na yung tenga niya, dahil kinakamot niya, hindi niya alam na tatanggal na pala, dahil wala siyang pakiramdam. Ang mga daliri niya siguro baluktot na, baka yung iba putol na. Pero when the leprosy left him, biglang nagkaroon siya ng mga bagong daliri, nagkaroon siya ng bagong ilong na hindi siya nagpa-nose lift. No? Yung iba sa atin, mga bago na ilong natin, no? Dahil mura na lang ngayon ang nose lift eh. Diba? Yung mga nagpapa-nose lift nga, nagta-tricycle na lang eh, papunta sa clinic eh. Diba? O, nandito si Dr. Jane. Di ba totoo yan, Jane? Madali na magpa-nose lift ngayon. Pero ito, nagkaroon siya ng bagong nose. Nagkaroon siya ng bagong ears. Nagkaroon siya ng bagong extremity sa kanyang katawan. Sapagkat ang pagpapagaling ni Jesus, siya ay lumikha sa pamamagitan ng kanyang salita ng mga bagong parte ng katawan. Ganun siya magpagaling. Sinasaad nito, yung inutos ni Jesus, ang sabi niya, He charged him to tell no one. Ang hirap naman ng Panginoon, di ba? Gumaling ako eh. Di ba? Wala akong sasabihan. Di ba? Tell no one. Papasok ka sa bayan. Wala kang pagsasabihan. Ang hirap ng utos ni Jesus, no? Pero ang importante dito, yung susunod na sinabi niya, ang sabi niya, tell no one, but go and show yourself to the priest and make an offering for your cleansing as Moses commanded for a proof, sa ibang salin, testimony to them. For a proof to them. Proof ng alin? Na wala ka ng ketong. Maaari ka nang bumalik sa pananambahan. Maaari ka nang sumama muli sa bayan. Maaari ka nang umuwi sa iyong pamilya. Wala ka ng ketong. Ang proof nun ay yung gagawin ng pari. Alam nyo, bihira ang gumagaling sa ketong nung panahon na yun. Kahit sa Biblia, bihira ang gumagaling sa ganitong klaseng disease. Nabanggit natin kanina si Miriam, nagkaroon ng ketong dahil siya ay naghimagsik kay Moses. Sa Numbers 12:10, nagkaketong siya. Sa Numbers 12:15, ang sabi doon, so Miriam was shut outside the camp 7 days, and the people did not set out on the march till Miriam was brought in again. Ang ibig sabihin nun, siya ay gumaling. Bakit? Hiniling ni Moises sa Panginoon. Si Naaman, yung Syrian king. Can you imagine isang pagano na hari ang binigyang kahabagan ng ating Diyos upang siya ay gumaling sa kanyang ketong. 2 Kings 5:14, so he went down and dipped himself 7 times in the Jordan, according to the word of the man of God, si Elisha yun, and his flesh was restored like the flesh of a little child. Walang bahid ng anomalya. Talo pa ang Johnson's shampoo o Johnson's lotion. Walang bahid ng anomalya, and he was clean. Bihira po. Yun lang po ang mga insidente ng paggaling ng ketong sa Biblia. Kaya itong nangyari sa taong ito ay talagang kagilagilalas at pambihira. Kaya naman, nararapat lang na magbigay siya ng pasasalamat sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay ng karampatang alay sa templo. Ayon sa Leviticus 14:20, and the priest shall offer the burnt offering and the grain offering on the altar. Thus the priest shall make atonement for him, yung may ketong, and he shall be clean, declared clean.
So yung priest noon, parang silang DOH. Silang nagsasabi kung wala ka ng sakit. At ang pinakamalaking implikasyon noon ay ang kanyang pagbabalik sa pananambahan. Pupunta tayo dun sa ating huling punto doon. Isang mapagpakumbabang Panginoon ang ating na makikita dito. Sabi sa verse 15 and 16, "Now even more, the report about him went abroad." Siyempre, bihira ang gumagaling sa ketong Di ba? "Even more, the report about him went abroad, and great crowds gathered to hear him and to be healed of their infirmities." Yun nga ang iniiwasan ni Jesus. Hindi siya yung type na, pagkakataon na sumikat. Ayaw niyang sumikat kasi may plano ang Ama sa kanya. May plano ang Diyos sa kanya. May timing ang Diyos sa kanya. Sa kanyang ministeryo sa lupa. Merong panahon na nakatakda at gagawin niya. At siya ay sumusunod doon. Siya ay nagpapakumbaba sa kalooban ng Ama. Isang mapagpakumbabang Panginoon. Panginoon, hawak niya ang lahat. Hawak niya ang kapangyarihan na magpagaling. Siya ay kinikilalang anak ng Diyos. Siya ay nagpapagaling, nagpapalayas ng mga demonyo. Pero kahit na gayon, siya ay nagpapakumbaba sa kalooban ng Diyos Ama. Sabi sa verse 16, "But he would withdraw to desolate places and pray." Bakit pray? Para kanyang ilinya ang kanyang kalooban sa kalooban ng Diyos Ama. Para niya maibali, maibend yung kanyang will sa will ng ating Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Inutusan ng Panginoon yung lalaking ito na huwag ipangalat ang kanyang ginawang pagpapagaling. Ngunit hindi niya ito napigilan. Sabi dun sa account sa Mark 1:45, "But he went out and began to talk freely about it and to spread the news." Siyempre, wala ka ng ketong, di ba? So, start spreading the news. Di ba? Wala ka ng ketong Pero bakit kaya siya inutusan ng Panginoon na pumunta muna sa templo at sundin muna ang batas? Malaga sa Panginoon na ang lalaking ito ay maibalik sa pananambahan ng templo. Mahalaga yun sa kanya. At yun ang binigay niyang utos para itong lalaking ito ay ma-declare na clean para siya ay makapanambahan muli. Importante sa ating Panginoon na tayo'y nananambahan sa Kanya. Mailap ang ating Panginoon sa mga nagnanais na gawin siyang political na hari. At gamitin ang paggaling na ito upang maisagawa ito. Pambihira ang gumagaling sa ketong Pwede nilang gamitin. Ito na ang Mesyas. Ito na ang ating Kristo. Pero ayaw niya yun dahil wala pa sa panahon. Naalala niyo nung nagpakain siya ng marami, ng 5,000, sa John chapter 6. Ganun ang gustong gawin ng tao sa kanya. Perceiving then that they were about to come and take him by force to make him king, Jesus withdrew again to the mountain by himself. Paulit-ulit itong sinasabi sa mga gospel accounts. Gusto siyang gawing hari ng mga tao, ayaw niya kasi maling hari ang gusto nila. Hindi hari na susundin nila para sa kabanalan ng kanilang kaugnayan sa Diyos, kundi haring politikal. Ayaw niya ito. Alam niya na ang plano ng Diyos Ama sa kanya ay iba. Meron siyang misyon na kailangan niyang tuparin. At susundin niya ang misyon na yon, kaya kailangan niyang manalangin at kausapin ng Diyos Ama upang isailalim ang kanyang kalooban sa kalooban ng Diyos Ama. Mas mahalaga sa Panginoon ang makaniig ang Diyos Ama sa panalangin upang ang kanyang kalooban ay laging nagpapailalim sa kalooban ng Diyos Ama. Mas mahalaga sa kanya yon. Mahalaga sa kanya na sundin ang kalooban, ang timing, ang plano ng ating Panginoong Diyos. At hindi siya kikilos ng labag doon. So, sa pamamagitan ng pagpapagaling, ang isang may ketong ay nalinis. Katulad ng paglilinis at pagpapatawad ng ating Panginoon sa lahat sa atin na may kasalanan. Tayo ay parang may ketong.
Meron tayong isang deadly disease na dadalhin tayo sa kapahamakan. Forever disease, walang lunas. Ang lunas ay nasa kamay lang ng ating Panginoong Diyos. At sa kanyang kahabagan, maaari tayong patawarin sa ating mga kasalanan kung tayo ay tatawag sa Kanya at tayo ay magpapakumbaba sa Kanya at tayo ay magpapatira pa sa Kanyang harapan. Ang Panginoon natin ay isang compassionate na Panginoon. Nais niya na maligtas ang mas marami pang tao. Yun ang sabi sa 1 Timothy chapter 2, verses 3 and 4. It is His desire, it is pleasing to the Lord, that all men might come to the knowledge of Him. Sabi niya 2 Peter chapter 3, verse 9, it is His will that none should perish and that all should come to repentance. Ang desire po ng ating Panginoon ay tayo manumbalik sa Kanya at humingi ng habag niya upang tayo'y Kanyang maligtas. Ganun po ang pinapakita niya rito. Isang larawan na sa pamamagitan ng pagpapagaling ng isang may ketong, idinideklara niya ang kapangyarihan niya magpatawad ng kasalanan. Mas malinaw po yon dun sa susunod na kwento. Tignan po natin yon, verses 17 to 26. Ang Panginoon ay makapangyarihan sa pagpapatawad ng kasalanan. Ito mga account na to ay nasa Matthew 9 verses 1 to 8 kung gusto niyo pong basahin at Mark chapter 2 verses 1 to 12. Makikita muna natin dito ay ito. On one of those days as he was teaching, Pharisees and teachers of the law were sitting there who had come from every village of Galilee and Judea and from Jerusalem. And the power of the Lord was with him to heal. And behold, some men were bringing on a bed a man who was paralyzed, and they were seeking to bring him in and lay him before Jesus. But finding no way to bring him in because of the crowd, they went up on the roof and let him down with his bed through the tiles into the midst before Jesus. Napakabait naman ito mga kaibigan ito. No? Ang una natin makikita dito ay ang pagpapakita ng pananampalataya sa pagpapagaling ng Panginoon. Nagpakita po ng pananampalataya ang paralitiko at ang kanyang mga kaibigan. Ang highlight po dito, they went up on the roof and let him down. No? Ang enkwentro na ito ay nangyari sa Capernaum. Dito sa Luke, hindi niya sinabi kung saan. Pero sa Mark chapter 2 verse 1, and when he returned to Capernaum after some days. So ilang araw pagkatapos niya pagalingin yung leper, bumalik siya sa Capernaum. Sabi sa Matthew 9:1, and getting to a boat, he crossed over and came into his own city. So maaaring nasa ibang lugar siya ng Galilee, siguro sa Bethsaida, nasa kabilang dako yun. So siya'y tumawid at bumalik sa kanyang sariling lungsod. Alam natin na Capernaum yun. Yun naman ang sinabi ni Mark. So nasa Capernaum na sila. Tandaan niyo, pag nasa Capernaum siya, ang kanyang headquarters ay ang bahay ni Peter. Yun ay hula ko lang. No? Kasi doon sila kumain pagkatapos ng synagogue, di ba? Di ba doon niya pinagaling yung mother-in-law ni Peter? Alam mo, mabait si Peter eh. Dahil pinahil niya yung mother-in-law niya. Iba sa atin, pagka may sakit na gano'n ang mother-in-law natin, nandiyan ang Panginoon, asan ang mother-in-law mo? Ay, wala. Wala dito. Pero si Peter, hindi, mabait siya talaga. Pinapagaling niya yung mother-in-law niya. Dumating dito ang mga Pariseo at Eskriba na para manmanan si Jesus. Ito ang unang enkwentro niya dito sa Gospel of Luke sa mga Pharisees and Scribes. Sa Mark, ang sabi lang doon ay some of the scribes. Sa Matthew, ang wika niya, some of the scribes. Pero dito si Luke, historian siya talaga madetalye siya. So sinabi niya, ang nandun ay mga Pharisees and teachers of the law. Yung teachers of the law, yun din yung scribes. No?
Ang Pharisees, ito parang parang silang hindi sila mga pare, no? They are priests. They are not priests. Para silang lay leaders ng templo. At sila, conservative sila tungkol sa interpretation ng Old Testament. No? Kaya sila yung naging legalistic, no? Ang mga Pharisee. At dito sa puntong ito, na-corrupt na nila ang relihiyon ng Judaismo at sila ay naging malaking bahagi ng corruption sa loob ng templo. Nagpunta sila, katulad sa pagpunta nila kay John the Baptist. Sa John chapter 1 verse 19, sabi dito, and this is the testimony of John, when the Jews, religious leaders yon, sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, "Who are you?" So talagang pinapadala sila ng liderato ng mga Hudyo upang manmanan kung sino nga si Jesus. Totoo ba na nagpapagaling siya? Totoo ba na nagpapalaya siya ng mga demonyo? Totoo ba na may otoridad siyang magturo? So nagpunta sila doon. Dito nagumpisa ang kanilang pagtutiligsa sa Kanya. At mukhang marami sila kasi from every village of Galilee and Judea, ang Galilee po nandito, ang Judea po nandito, tapos sa loob ng Judea nandun ang Jerusalem. So from north to south, ang dami sigurong Pharisees and scribes ang nagpunta doon. Kaya naman pala crowded yung bahay. Punong-puno pala ng usisero, no? Yung usisero na tumutuligsa sa Kanya. Sa salaysay ni Luke, siya lang ang nagdagdag nito, and the power of the Lord was with him to heal. Bakit kaya niya sinabi yun? Marahil dahil sa bahagi na ito ng kanyang ebanghelyo, ipinapakita ni Lucas na ito ang Mesiyas, meron siyang kapangyarihan. Kaya niya sinabi, and he had the power to heal. At meron siyang kapangyarihan ng mga oras na iyon. Madalas gamitin ni Luke yung salitang power. Ang salita nun, dunamis, no? Alam natin yon, no? Sa Acts 1:8, si Luke din ang sumulat nun. Sabi niya, and you shall receive power, dunamis. Same word, no? Upang tayo maging saksi niya sa buong mundo. Mukhang binanggit ito ni Luke dito bilang paghahanda sa susunod na mangyayari dito sa kwentong ito. Yung pagdala ng mga paralitiko sa Kanya. Mukhang pinagtagpo ng Diyos ang kapangyarihan ni Jesus magpagaling at ang pananampalataya ng paralitiko at kanyang mga kaibigan. So sinabi ni Luke, and he had power to heal. Tapos ang susunod niya kinuwento, at dumating itong paralitiko at ang kanyang mga kaibigan. Pinagtagpo niya yung power at yung pananampalataya. No? Magandang pagtabihin yon. Ang mga kaibigan ng isang paralitiko ay nagdala sa kanya upang humiling ng kagalingan mula sa Panginoon. Ang sabi dito, they were seeking to bring him in and lay him before Jesus. Nabalitaan na siguro nila ang kapangyarihan ni Kristo na magpagaling. Pinagaling ni Kristo yung mother-in-law ni Peter. Pinagaling ni Kristo ang maraming lumapit na may sakit sa kanya at nahahalina ng masamang demonyo. Pinagaling niya ang iba't iba pang tao. At pinagaling nga niya yung leper. Malamang nabalitaan na nila yon. Kung kaya niya yung meketong na imposibleng sitwasyon, kaya niya siguro itong aming kaibigan. So nagpakita sila ng determinasyon na ipasok nila ang paralitiko sa pamamagitan ng bubong ng bahay. Ang mga bahay noon merong stairs sa labas. Kasi noon, one story lang usually ang bahay. Yung single story na yung single room. Lahat sila doon ang kainan, doon ang living room, doon ang bedroom. No? Naghahanda sila palagi ng lugar para sa bisita. Ang bisita usually nasa bubong. So merong hagdanan paakyat sa bubong kung saan merong maliit na kubo kung saan nila nilalagay ang kanilang mga bisita. Bakit? Kasi walang mga hotel noon. So yung hospitality nila, yun, yung bubong. So siguro ganun ang setup. No? Pero itong bahay na ito, iba ang bubong niya. Meron siyang tiles. No? Sabi sa Mark chapter 2, verse 4, they removed the roof above him. Pero yung salita sa roof, ang salin po, thatch, yung nipa. No? So,
Maaaring nipa, maaaring tiles, no? Ang roof no, ng mga bahay, mud roof. So pwedeng bakbakin. So ito siguro medyo mayaman ang may-ari. Kaya nga suspecha ko si Peter to. Si Peter kasi medyo mayaman eh. Malaki siyang fisherman. So sa madaling salita, nagpunta sila doon at yung kanilang effort na ilapit ang kanilang kaibigan. At yung kaibigan, alam natin na itong paralitiko na to siguro, sabi nga ni Pastor Larry kanina umaga, paraplegic. No? Paralyzed siya from the neck down. Hindi siya makakilos. No? So, kailangan niya talagang dumepende sa kanyang mga kaibigan. Yung mga kaibigan naman niya napakabait. No? At napakakulit. Saka medyo maangas, di ba? Kasi inakit nila yung bubong, binakbak nila yung bubong, malamang walang paalam dun sa may-ari, no? At ibinaba nila yung kanilang kaibigan. Malaki ang binakbak nila. Di ba? Hindi naman siguro nila binakbak yung kasya lang yung ganito. Sa bagay, para sa akin, malaki na rin yun, no? Pero siguro ang kanilang binakbak yung pahaba ng katawan niya para maibaba nila sa katre yung paralitiko, di ba? So malaki ang kanilang binakbak. Na naging ebidensya ito kay Jesus ng kanilang pananampalataya. Kaya sa verse 20, ang sabi doon, and when he saw their faith, he saw their faith, no? Kaya nagpatawad siya. Ang tugon sa pananampalataya ng mga kaibigan ay ang pagpapatawad ng kasalanan, no? And when he saw their faith, nakita ng Panginoon ang pananampalataya ng paralitiko at ng kanyang mga kaibigan. Alam nyo, hindi nila kailangan gawin yon para maipakita sa kanya ang pananampalataya nila. Hindi rin kailangan gawin ng may ketong yung kanyang ginawang pangangahas. Bakit? Sapagkat nakikita ni Jesus ang ating mga puso. Sabi sa John chapter 2 verse 25, and he needed no one to bear witness about man, for he himself knew what was in man. So nakita na ni Jesus ang kanilang pananampalataya. Nakita niya yung pananampalataya ng meketong, nakita niya yung pananampalataya ng paralitiko at ng kanyang kakaibigan. Pero nakita din niya ang konkretong ebidensya ng kanilang pagpupursige sa paglapit sa kanya. Yung kanilang faith was a faith that works. Merong pagkilos, merong pagsunod. Merong paglapit sa Panginoon. Nakita ni Jesus na bukod sa kanyang pisikal na karamdaman, na epekto ng kasalanan, ang mas malaking pangangailangan ng paralitiko na ito ay espiritual. Gayon din yung meketong. Nalabas siya sa pananambahan. Outside of the fellowship siya. Ganon din itong paralitiko. Malamang hindi siya nakakapunta sa sinagoga, hindi siya nakakapunta sa templo. At marahil sa kanyang kalooban, merong isang malalim na kasalanan na ang Diyos lang ang nakakakita. So nakita niya ang pananampalataya nila, nakita rin niya ang tunay na pangangailangan nitong paralitiko. Ang kapatawaran sa kanyang kasalanan. Kaya naman, ang kanyang sinabi, man, your sins are forgiven. Yun ang kanyang sinabi. Na ipahiwatig niya na nakita niya ang pangangailangan nitong paralitiko na ito ay kapatawaran sa kasalanan. So sabi niya, your sins are forgiven. Ito rin ang sinabi niya sa babaeng makasalanan na nagpahid sa kanyang paa sa Luke chapter 7, verse 48. Sabi niya doon, and he said to her, your sins are forgiven. Sinabi niya ito sa isang paralitiko sa John 5:14. See, you are well, sin no more. Nakakita ng ating Panginoon sa ating mga puso't isipan, nakita niya ang pangangailangan nitong lalaking ito na mapatawad ang kanyang kasalanan. Tinuligsa siya ng mga Pariseo at Eskriba. Sabi dito, nagbubulong-bulungan sila, and the scribes and the Pharisees began to question, saying, who is this who speaks blasphemies? Who can forgive sins but God alone? When Jesus perceived their thoughts, so ibig sabihin, hindi nila sinasabi. Hindi sila nagbubulong-bulungan ng parinig. Hindi po. Iniisip lang nila.
When Jesus perceived their thoughts, He answered them, "Why do you question in your hearts?" Bakit ba nilagay ni Luke na they questioned Him in their hearts? Bakit niya nilagay na in their hearts? Para malaman natin na alam ng Panginoon ang nasa puso ng tao. Para niyang naririnig yung kanilang parinig na hindi naman sila nagpaparinig. Why do you question in your heart? Sabi niya, which is easier? Which is easier to say, your sins are forgiven you, or to say, rise and walk? No? Sa isang banda, lahat naman madali sa Panginoon. Sabi sa Jeremiah 32:17, di ba? Lord God, nothing is too difficult for you. Pero, nung tinanong niya ito, may pahiwatig ang ating Diyos. Merong mas mahirap dun sa dalawa. Yung magpatawad ng kasalanan ba o yung magpagaling ng isang paralitiko? Ano ang mas mahirap? Pero sinabi niya, but that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins, para alam nyo na nung pinatawad ko yung lalaking yon, napatawad ko siya talaga ng kanyang kasalanan, eto, rise up and walk. At anong ginawa? Immediately, ay na naman, he rose up before them and picked up what he had been lying on and went home glorifying God. Pero tinanong muna niya, kasi tama naman yung mga yung mga Pariseo Tama na ang Diyos lang ang pwede magpatawad. Diba? Psalm 103:12, as far as the east is from the west, so far does He remove our transgressions from us. He, God, Isaiah 43:25, I am He who blots out your transgressions for my own sake, and I will not remember your sins. Diyos lang ang nagpapatawad. Tama sila doon. Mali sila na hindi nila tinanggap na si Jesus ay anak ng Diyos. Kahit na narinig na niya ang kanyang pambihirang may otoridad na pagtuturo, kahit na nakita na nila ang kanyang pagpapagaling na miraculous, hindi pa rin sila naniwala. Yun po ang mali nila. Jesus perceived their thoughts, tas nagtanong siya. Ako naintriga ako dun sa tanong Ano ba nga ang mas mahirap? Pagkatapos niyang tinanong yon, which is easier to say, your sins are forgiven you, or to say, rise and walk? Pinatayo niya yung So ang implikasyon, ang mas madali, yung physical na pagpapagaling. Di ba? Mas madali kasi nakikita niyo Ito, makikita niyong pruweba, tumayo ka. Madali lang yun sa Panginoon Maaring baluktot na lahat ng extremities ng paralitiko na yun. Taon na nagdaan siguro na hindi siya nakakakilos. Maaring nag-fuse na yung kanyang mga joints. Pero ano ba sa Panginoon yun? Sasabihin lang niya, bagong tuhod, bagong paa, bagong braso, bagong kamay. Siya ang creator natin Di ba? So ang implikasyon, ang mas madali yung magpagaling ng pisikal. Ang ibig ba sabihin nun, mas mahirap yung magpatawad? Palagay ko yun ang pahiwatig niya dito. Bakit? Dahil ang kapatawaran ay nangangailangan ng pagbabayad sala. Hindi naman pwede magpatawad ang Diyos na walang pagbabayad sala. Di ba? Hebrews 9:22, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Romans 3:23-25, for all have sinned and fall short of the glory of God, and are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus, whom God put forward as a propitiation, pagbabayad sala, by His blood, to be received by faith. This was to show God's righteousness. Righteous ang Panginoon. Hindi siya pwede magpatawad ng ganun-ganun lang. Kailangan bayaran. Because in His divine forbearance, He had passed over former sins. Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace.
Kailangan madumanak ang dugo. Kaninong dugo? Kay Jesus. Sa kanyang pagpapatawad, mas mahirap yon in one sense. Bakit? Sapagkat sa kanyang pagpapatawad, nakikita na niya ang kalooban ng Diyos Ama na siya ay pupunta sa krus, dadanak ng dugo, ibubuhos niya ang kanyang dugo para sa kapatawaran ng paralitikong yun. Para sa kapatawaran ng may ketong. Para sa kapatawaran ng lahat ng mananampalataya sa Kanya. So, ano ang mas mahirap? Magpatawad ng kasalanan o magpagaling ng paralitiko? By implication, yung magpagaling ng paralitiko. Totoo naman. Bakit? Sapagkat ang pagpapatawad nangangailangan ng pagbabayad sala. At yun ang gagawin niya sa krus. Wala pa siya doon. Kaya iniiwasan niya na gawin siyang hari. Kasi kailangan magpunta siya sa krus. Kung hindi, yung kapatawaran na yon ng paralitiko ay walang bayad. Kaya siya pinuri. Pinuri siya ng paralitiko. Siguro may matagal nang kinikimkim na kasalanan. Ay, pinatawad ako na gumaling pati ako. Glorify God. Ang resulta ng salvation and redemption, palaging glory of the Father. Diba? Sa Ephesians 1, we were saved, redeemed, chosen for the praise of His glorious grace. We were forgiven for His name's sake. Ito, nangyayari na. So mga kapatid, ang pagpapatawad ng kasalanan, ang dahilan kung bakit bumaba si Jesus. Yan ang dahilan kung bakit meron tayong Lord's table. Yan ang dahilan kung bakit natin pinagdiriwan ang hapag ng Panginoon, sapagkat sa ating pag-inom ng kopa at pagkain ng tinapay, ating inaalala yung pagbabayad sala niya na naging sanhi ng ating kapatawaran. Kapatawaran natin na nananampalataya sa Kanya. Kapatawaran ng paralitiko na Kanyang pinatayo. Kapatawaran ng may ketong na Kanyang nilinis. Yun ang Kanyang misyon. Sabi niya sa Luke 19:10, "For the Son of Man came to seek and to save the lost." Yun ang dahilan kung bakit siya dumating. Para magpatawad ng ating kasalanan. Kapatawaran na buo, na sapat, na makatarungan sapagkat siya ay ibinayubay sa krus para sa ating kasalanan.